Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kaulo ng mga nagbabagang mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Paulo bahagya pang lumakas habang tinutumbok ang Luzon. Death toll naman sa magkakasunod na bagyo sumampa na sa 40. Balitang Bayan. Pangulong Marcos dumating na sa Cebu, mga naapektuhan ng malakas na lindol, binisita. Balitang Bayan. Halaga naman ang iniwang pinsala ng magnitude 6.9 na lindol sa mga kalsada at tulay sa Cebu. Sumampa na sa mahigit 2 billion pesos. Balitang Bayan. At ayuda para sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu, tiniyak naman ng DSWD. Balitang Bayan. Kita naman mula sa ibayang dagat sa gitna ng government shutdown. Federal workers na sumusuporta sa Democrats, sisibakin na ni US President Trump. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, Titan Ultra Giant Risers, bagong koponan sa PBA. Balitang Bayan. At sa showbiz, Unkabogable star Vice Ganda ayaw nga bang matawag na Sir? Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong buong araw na ito ng Huwebes na, 2 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamagitan ng Impila May Todong Lakas, DWIZ 882, Aliw Channel 23 at sa social media via Facebook at YouTube. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Oras na 5 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali at sa detalye nga po ng mga tumatambay na balita, alamin na po natin ang update kaugnay sa Bagyong Paulo, ihahatid ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Update nga po kay Tropical Storm Paulo. Ito po'y huling namataan sa layong 575 kilometers east of Infanta, Quezon. Ang hangin naabot sa lakas na 75 kilometers per hour at pagbugso naabot ng 90 kilometers per hour. Kilos ni Paulo pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa kanyang track and intensity outlook, maaring maglandfall itong si Paulo sa Southern Isabela o Northern Aurora bukas ng umaga. At pagkatapos dumaan sa kalupaan ng Northern Luzon, ito na may susulpot sa West Philippine Sea bukas ng hapon at patuloy na kikilos pa west-northwestward hanggang sa lumabas ng Philippine Area of Responsibility kinaumagahan ng Sabado. Itong si Paula ay patuloy pang lalakas habang nasa Philippine Sea at maaari nga umabot sa severe tropical storm category ngayong gabi. Hindi rin naman inaalis ang possibility na ito'y maging isa pang typhoon o lumakas bilang isang typhoon bago pa maglandfall. Samantala, dako naman tayo sa, ito na, nakataas na po sa signal number 1, napakaraming lugar. Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija, pati na rin sa Polillo Island, Camarines Norte at Catanduanes. Samantala, signal number 2 naman po sa May Isabela.
Bukod dyan, may 24-hour rainfall forecast din po tayo para ngayong araw hanggang bukas po ng tanghali. Asahan po ang mga pag-ulan-ulan sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Quirino, Aurora, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Samantala, asahan naman pong pagsikat ng araw bukas, 5:46 ng umaga at asahan ng paglubog mamaya pong 5:45 ng hapon. Sa ngayon, yan po muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po, si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Speaking of weather, nadagdagan ang bilang ng mga napaulat na nasawi dulot ng pananalasa ng magkakasunod na bagyong Opong, Nando, Mirasol at Habagat. Batay sa ulat ng NDRRMC, sumampa na sa 40 katao ang patay mula sa 37 kahapon. Naitala ang pinakamaraming casualties sa Bicol Region na aabot sa 20 na sinundan ng Region 2 o Cagayan Valley na umabot sa 8. Napaulat din ang 4 na nasawi sa Cordillera Region, 2 sa Central Luzon at Central Visayas habang isa sa tig-iisa sa Ilocos Region, Mimaropa, Western at Eastern Visayas Regions. Mabot naman sa 14 ang nawawala dahil sa kalamidad habang nasa 41 ang sugatan. Balitang Bayan. Samantala, sa lindol naman sa Cebu, Pangulong Marcos, dumating na sa Sugbo, mga naapektuhan ng malakas na lindol, binisita. Ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 19, ang pag-uulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar sa Cebu na lubhang tinamaan ng pagyanig doon. Pinangunahan ni Governor Pamela Baricuatro ang mga opisyal ng Cebu sa pagsama kay Pangulong Marcos sa Bugo City upang personal na kamustahin ang mga biktima ng lindol. Bumisita ang Pangulo sa Yolanda Housing Village sa Barangay Pulambato, isang relocation site para sa mga nakaligtas sa bagyong Yolanda na lubhang naapektuhan naman ng pagyanig. Ayon sa mga report, 8 bangkay ang na-recover mula sa mga gumuho na bahay sa lugar. Kasama naman ng Pangulo sa kanyang pagbisita rito ang ilang miyembro ng gabinete tulad ni DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ngayon pa rin yan, umakyat na sa 2 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol sa mga kalsada at tulay sa lalawigan ng Cebu. Nilinaw naman ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na hindi pa kasama sa nasabing bilang ang mga ospital at paaralan at inaasang tataas pa ang halaga ng pinsala. Ayon kay Secretary Dizon, ina-assess nila kung ligtas ang mga naturang infrastruktura at kung matiyak ito, ay agad nilang sisimula ng repair para magamit na agad ng taong bayan. Siniguro rin ang kalihim na papaspasan nila ang pag-assess sa mga kalsada at tulay. Samantala, inatasan na ni Dizon ang EPE ng DPWH Central Visayas na ipatawag ang lahat ng kontraktor sa Cebu at mga karatig lugar upang tumulong sa pag-repair sa mga napinsalang infrastruktura. Pasada Balita. Balitang Bayan. Nananatili namang sapat ang ayudang ipinamamahagi ng pamahalaan sa mga biktima ng kalamidad. Ito ang tiniyak ni Social Welfare and Development Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao matapos ang malakas na lindol sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Asik Dumlao, aabot na sa 339 million pesos ang kabuang ginastos ng pamahalaan sa pagsaklolo sa mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyo bago pa man tumama ang magnitude 6.9 na lindol. Bukod dito,
May maayos din anyang koordinasyon ng DSWD sa Department of Budget and Management para sa mas mabilis na replenishment ng kanilang Quick Response Fund. For the combined effects of Typhoons Mirasol, Nando, Opong, and the Southwest Monsoon, ang total cost of humanitarian assistance na ipaabot na natin ay nagkakahalaga ng mahigit 339 million pesos. At yan nga po ay binubuo ng mahigit 405,000 family food packs na na-release na natin. And of course, yung mga ready-to-eat food packs and other non-food items. Sapat pa po yung resources ng DSWD. It's ready for disposal kung kinakailangan pong mag-augment ng resources ng mga local government units. And ang kagandahan po ng maayos yung ating pong koordinasyon with the Department of Budget and Management, agaran din po nilang nare-replenish yung aming pong quick response fund. So you could be assured that we have sufficient resources to use for the ongoing disaster response operations of the department. Yapon tinig ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Nagpadala na rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 18-man contingent sa Cebu matapos ang malakas na lindol na yumanig sa lalawigan. Nakikipagtulungan na ang MMDA team sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang i-assess ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, binubuo ang contingent ng mga personnel mula sa Public Safety Division at Road Emergency Group. Nakatutok ang team sa pagsaklolo sa mga apektadong residente at pagtulong sa relief at recovery efforts. Tutulong din ang mga taga-MMDA sa clearing operations sa mga kalsada upang mapabilis ang biyahe at pagpapabot ng ayuda sa mga apektadong komunidad, lalo sa lungsod ng Pugo na sentro ng pagyanig. Samantala, nag-deploy din ang K9 dogs para tumulong sa paghanap sa mga survivor na natabunan ng mga gumuhong debris. Balitang Bayan! Ilinaw naman ni Dr. Winchell Sevilla, Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief ng PHIVOLCS, na hindi bagong fault ang sanhi ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Sevilla, kung pagbabasehan ang historical data, walang nakitang ibang dahilan ng pagyanig sa Northern Cebu kundi ang fault na nasa ilalim nga ng dagat. Ipinaliwanag ng PHIVOLCS official na wala ring kaugnayan ang paggalaw ng fault sa Cebu sa West Valley Fault sa Metro Manila na pinangangabahang magdulot naman ng tinatawag na The Big One. Batay po sa pagmamonitor po natin, as of 6 a.m. po today, October 2, nakapagtala na po tayo ng 2,461 na aftershock. And in-expect po natin to na madagdagan pa. Maganda po dito, out of those 2,461, 13 lamang po, 13 lang ang ang naramdaman. So karamihan po dito ay may hina lamang. Gayunpaman, nire-recommendo pa rin po natin na kung sakaling magkaroon po ng aftershocks na maramdaman ng ating mga kabayan, lagi po tayong i-practice po yung drop, cover, and hold para protektahan po ang ating mga sarili sa mga bagay na posibleng bumagsak po sa atin. Yan po tinig ni Dr. Winchell Sevilla, Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief ng PHIVOLCS sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Oras sa 16 na sandali, makalipas po ang alas 12. Tanggap pa tayo ng ilang pang report. Kahandaan sa kalamidad, dapat maging bahagi ng pang-araw-araw nating pamumuhay ayon sa isang senador. Ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat daw na maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ng paghahanda sa anumang kalamidad. Ginawa ito ni Senator Loren Legarda kasunod ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ayon kay Legarda, hindi dapat paminsan-minsan lang ang pagtugon sa mga calamity, kundi dapat itong maging bahagi ng araw-araw na pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino. Sinabi ni Legarda na bawat buhay na nasasayang ay paalala na kailangang mamumunan sa kaligtasan at kumilos na may aga na aksyon lalo na para sa pinaka-vulnerable. Binalaan din ni Legarda ang mga apektadong komunidad na manatiling mapagmatiyag sa mga aftershocks at iba pang epekto, sabay panawagan sa mas maigting na earthquake preparedness, proactive building inspections, retrofitting at mahigpit na pagpatupad ng disaster protocols.
Binanggit din ng senadora na hindi dapat makontento ang pamahalaan at ang mamamayan sa simpleng compliance at dapat iyakin ang ganap na katiyakan ng kaligtasan at resiliency kung saan ang bawat patakaran ay maisasalin sa konkretong aksyon at ang bawat isa ay may pananagutan sa sariling kaligtasan at ng kanilang pamilya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Simpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Papambalita, libro ng abogadong nagnotaryo sa affidavit ng dating security consultant ni dating Congressman Zaldico. Ipapasapina na ng DOJ. Ang detalye naman mula kay Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ng Department of Justice na masusi nilang pag-aaralan at iimbestigahan ang mga testimonya at salaysay sa Senate Blue Ribbon Committee ni dating Marine Staff Sergeant Orly Regala Guteza na nagpakilalang dating tauhan ng nag-resign na si Congressman Zaldico. Ipinaliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla na pwede naman itong gamitin dahil pinanumpaan na ni Guteza ang mga sinabi niya sa pagdinig ng Senado. Maikokonsideraan niya ito bilang opisyal na pahayag sa kanyang affidavit sa kabila na may problema umano sa pagkakanotaryo. Dahil dyan ay aatasan na ni Remulla ang National Bureau of Investigation para ipasabpina ang notarial book ng abogado. Muli namang iginiit ng kalihim na walang sisinuhin ng DOJ sa mga itinuturong sangkot umano sa flood control projects anomaly. Si Orly Guteza ang nagdawit sa pangalan ni Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kontrobersyal na anomalya sa ilang mga flood control projects. Patrol 24, June Samson, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Bagong banat naman ni Senador Marcoleta, hindi pinatulan ni Senador Lacson. Babalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Walang balak si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na patulan ang patuloy na pagmamaktol ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Lacson, hindi karapat-dapat na pagtuunan atensyon ang mga patuloy na banat ni Marcoleta laban sa kanya at maging kay Senate President Tito Soto. Higit ni Lacson, hindi niya pag-aasayahan ng kahit isang salita na komento ang mga batikos ni Marcoleta. Kahapon ay muling nag-privilege speech si Marcoleta kung saan kanyang pinuna ang anyay inconsistent o pabago-bago at nakakalitong pahayag ni Senator Lacson at Senate President Soto sa usapin ng amendments at insertion sa budget. Binanggit ni Marcoleta, sinuwalat ni Lacson na may 100 bilyong piso na insertion ang halos lahat ng senador sa 2025 budget na kinagalit ng marami. Pagkatapos ay sinundan ng paglilinaw ni Senate President Soto na hindi naman masama ang amendments o insertion basta't bahagi ito ng budget process. Kinwestiyon din ni Marcoleta si Soto kung walang ginawang insertion sa budget sa panahong panunukulan nito bilang senador at bilang naging Senate President sa loob ng 5 taon. Wala si Senator Lacson sa plenaryo nang muling bumatiko si Marcoleta. Kaya sinabi ni Senate President Soto na mas maganda sana kung ginawa ni Marcoleta ang kanyang talumpati na present si Senator Lacson. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Simpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Pamaskong warrant of arrest sa mga sangkot sa flood control projects o mga anomalya sa flood control projects, malabo pa ayon sa DOJ. Sa pang-report, buhat kay Patrol 24, June Samson. Aminado si Justice Secretary Crispin Remulla na hindi agarang matatapos ang investigasyon kaugnay sa flood control projects anomaly dahil mahabang proseso ang pagdadaanan nito simula sa case build-up, pagdaraos ng pagdinig at pagsasampa ng kaso. Posibleng niyang abuti ng halos 120 araw bago tuluyang makapagsampa ng formal na kaso sa mga individual na matutukoy na may kinalaman sa maanumalyang infrastructure projects.
Kaugnay niyan ay maswerte na niya na maisilbi o makakuha ng warrant of arrest laban sa mga respondents sa darating na Pasko sakaling mapadali ang proseso. Gayunman ay ipinaliwanag ng kalihim na dahil sa nagpapatuloy pang case build-up na dadaan pa sa mga preliminary investigation bago maihain ang kaukulang kaso sa korte. Sa kasalukuyan ay mayroon anyang higit 200 katao ang iniimbestigahan na ng DOJ ang umano'y mga sangkot sa flood control projects anomaly kung saan ay 67 ang mga tinawag niyang mga contractors o yung mga kontratistang kalaunan ay naging kongresista at membro sa mababang kapulungan ng Kongreso. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Balikan naman po natin ang Cebu. Kaugnay po dyan sa situation briefing sa Bogo City na pinangungunahan ni Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinangungunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa City Hall ng Bogo City sa Cebu. Kasunod na rin ang pagtama ng malakas na lindol doon. Layunin ng pagbubulong na matukoy ang lawak ng pinsala at matiyak ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Kasama ng Pangulo sa briefing ang mga lokal na opisyal ng Cebu at Bogo City na nagulat ang sitwasyon sa kanilang nasasakupan. Nasa lugar din ng pagpupulong ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang ang mga kalihim ng DOTR, DSWD, DOE, Department of Health at DepEd. Ito sa Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Unang bunso pa lamang po yan ang mga pag-uulat mula po sa labas ng impilan at syempre mga update po mula po sa Cebu kaugnay sa epekto ng malakas na pagyanig o malakas po na lindol na kumitil na po sa mahigit 70 katao dyan sa particular po sa lungsod ng Bogo. Subukan po natin maya-maya makakuha po ng karagdagang pa mga impormasyon at detalye kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng mga Cebuano sa atin pong pagbabalik. Oras 25 sandali makalipas po ang alas 12. Tayo po ay nasa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng report. Baguio City Mayor Magalong, posible umanong may nasagasaan noong nasa ICI pa. Dahilan upang gawan siya ng issue. Sino-sino kaya yang mga posibleng nasagasaan? Nagbabalik si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi. Go, Ate Celi. Alright, babalikan na lang natin maya-maya si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pagpapatuloy pa rin ilang pang mga balita, nagpatotoo si Agriculture Secretary Kiko Laurel sa pagkwestiyon ni Senador Francis G. Escudero kung bakit mas malaki ang pondo para sa flood control projects kumpara sa sektor ng agrikultura noong mga nakalipas na taon. Pinasalamatan ni Secretary Laurel si Escudero dahil sa kanyang pagsusulong na dagdagan ang pondo ng DA. Pinaboran naman ni Escudero ang planong ilipat ang mas malaking budget sa kagawaran sa halip na ito sa flood control projects. Nabatid na sa 102.16 billion pesos lamang ang naging pondo ng agri-sector noong 2023, habang aabot sa 980.2 billion pesos ang naging budget para sa flood control projects mula 2023 hanggang 2025. Sinabi rin ng senador na tinulungan niya si Secretary Laurel na bawasan ang flood control budget at idagdag ito sa 2024 budget ng DA. Nasabi naman na tumawag sa kalihim si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at pinapatanong ni dating House Speaker Martin Romualdez at kung bakit binawasan ang pondo para sa mga flood control projects kaya't wala nang nagawa ang dalawang kongresista nang sabihin na
ng kalihim na utos ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Balitang Bayan! Halikan na natin ang pag-uulat ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. At Celi, Malamang daw may nasagasaan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong noong siya ay bahagi pa ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa Manumalyang Flood Control Project. Sa pagharap sa pagdinig ng Senado sa panukalang Philippine National Budget Blockchain Act, sinabi ni Magalong na dahil sa posibleng meron siyang nasagasaan, kaya ginagawan daw siya ng isyu ngayon kaugnay ng pagpapatayo ng tennis court at parking building sa Baguio City. Below the belt anya akusasyon laban sa kanya kaugnay sa naturang proyekto. Natang bahagi na naging pahayag ni Mayor Magalong. But one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na PPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung dalawa. So sila lang nag-uusap. Sinabi ni Magalong na sa loob ng maiklingan niyang panahon ng pananatili sa ICI ay natuklasan niya na may 3 key players na talamak at walang takot sa paggawa ng katiwalian. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas at DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! 2 portable water desalinator na magsusupply ng malinis na inuming tubig sa mga naapektuhan ng lindol sa Bogo City sa Cebu. Abay, yan po ay dadalhin na at biniyahin na po patungo po dyan sa mga affected areas. Ang detalye mula kay Patrol 5 ay Yupanko. Nakarating na sa Bogo City, Cebu, ang 2 portable water desalinator na gagamitin sa pagsusupply ng malinis na inuming tubig para sa mga residente matapos na wasakin, sirain ang nagdaang lindol ang water pipeline ng syudad. Kaya nitong mag-supply ng hanggang 20,000 litro ng malinis na inuming tubig kada araw. Samantala, ligtas ding nakarating sa Bogo City ang karagdagang 6 na K9 unit ng Philippine Coast Guard sakay ng C-130 mula Maynila. Layo nilang palawakin ang pagpapatuloy o yung nagpapatuloy na search and rescue retrieval operation sa lugar. Samantala, biyaheng kasunod ng BRP Teresa Magbanua, biyaheng Cebu City na rin ang BRP Gabriela Silang mula sa Maynila upang maghatid ng food packs at evacuation supplies bukas, ika-3 ng Oktubre. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard na makibahagi sa pagpapaigting ng humanitarian assistance and disaster response operation para sa mga biktima ng nagdaang lindol. Sa naturang transport mission, katuwang ng Philippine Coast Guard ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na kasalukuyang naghahanda ng 3,000 family food packs at 2,000 evacuation supply kits. Magsisimula ang loading o pagkakarga ng mga relief supplies sa naturang barko mamayang 11:00 ng gabi. Pagtitiyak naman ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, maaasahan ang tuloy-tuloy na serbisyo ng Philippine Coast Guard tungo sa agarang pagbangon ng mga apektadong pamilya. Ito sa Patnong number 5. Ayaw pang kaparisang pelmato ng lakas ni WIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! At pa rin yan, tiniyak naman ng Department of Transportation na ligtas ang mga seaport
airport at bus terminal at transport system, kabuuan ng transport system sa Cebu at ilang bahagi ng Leyte matapos nga magnitude 6.9 na lindol. Ayon sa DOTR, ligtas na makasasakay ang lahat ng pasero sa anumang uri ng transportasyon. Wala rin na anilang natamong pinsala ang mga paliparan matapos ang malakas na pagyanig. Bagaman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOTR sa mga local government unit, walang dapat ikabahala ang mga pasahero sa Cebu at Leyte. Balitang Bayan! Samantala, alkalde ng Mauban, Quezon at ilan pang LGU official kinasuhan na sa ombudsman. Ano-anong kaso? Patrol 17, Jopel Peleño. Yes, patong-patong nga ng mga kasong kriminal at administratibo ang reklamong inihain sa Office of the Ombudsman laban kay Mauban, Quezon Mayor Bautista Erwin Dwight Pastrana at buong konseho ng nabanggit na munisipyo sa Quezon Province. Ang reklamo ay may kinalaman sa umano'y illegal na pagsuspinde ni Mayor Pastrana at ng Municipal Council sa 19 na mga barangay chairman ng 6 na buwan ng walang sweldo. Sa complaints affidavit ng 19 na mga kapitan, isang malinaw na grave abuse of authority ang ginawang ito ng mga nakaupong mga opisyal ng Mauban. Ayon kay Kapitan Rodante Almacen ng Barangay San Isidro, bukod sa walang formal hearing o investigasyon, wala ring jurisdiksyon ang alkalde at konseho sa mga kapitan dahil usapin lamang ito dapat ng liga ng mga barangay. Nag-ugat ang suspensyon sa 16 na punong barangay matapos silang hindi makadalo sa pagtitipon ng mga barangay chairman sa bayan ng Quezon. Nilabag din nila ng nabanggit na mga opisyales ang mga probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa pagkuha at pagpapayat ng private counsel upang ito ang maghanda ng reklamo at resolusyon para sila ay isuspinde. Sabi ni Kapitan Almacen, isang uri ng paghiganti ang ginawang ito ng kanilang alkalde dahil sa kanilang pagsuporta sa nakalaban ni Mayor Pastrana noong nakaraang eleksyon. Sa ngayon, umaapila na rin ang 19 na mga barangay kapitan kay DILG Secretary John Vic Remulla na manghimasok na sa usapin dahil naapektuhan na ang mga serbisyong dapat na ibibigay sa mga residente ng 19 na barangay sa bayan ng Mauban, Quezon. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Paglakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Balikan po natin ng Cebu. Kamara, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Ang detalye naman ihahatid ni Patrol 30 Jelly Mendez. Tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng mababang kapulungan matapos ang pakikipag-ugnayan ni House Deputy Majority Leader at Cebu 2nd District Representative Edu Rama sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III para tugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng magkasunod na lindol sa Cebu. Ayon kay Rama, katuwang nila ang lakas CMD sa paghahanda ng mga relief packs upang direktang matulungan ang mga pamilyang pinadapa ng lindol. Sa kasalukuyan, nagsisilbihan niyang central hub para sa provincial relief operations ang Cebu Provincial Office sa Kapitolyo ng rehiyon. Kumpiyansa si Rama na sa pagtutulungan ng lahat, partikular ng pamahalaan, ay makakabango ng mga Pilipino mula sa trahedyang sinapit at may babalik ang mga nasirang kabuhayan. Nanawagan rin si Rama para sa mga nais magbigay ng donasyon na ang draft of points para sa mga magdodonate ay sa Cebu City Hall grounds at sa City Public Library. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa pagkakatayo, tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Magtotroso, patay ng mabagsakan ng puno sa lalawigan ng Quezon. Mula sa Calabarzon, Arman Campe.
Dead on the spot ang isang 38 anyos na Coco lumber cutter nang mabagsakan ng puno ng nyog na kanyang pinuputol sa barangay Villares, San Andres, Quezon kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Alvin, may asawa at residente ng Sitio Calamansi na nabanggit din lugar. Sa investigasyon, dako ikalwa ng tanghali kahapon na makita ng mga residente na nagpuputol ng puno ng nyog ang biktima gamit isang chainsaw. Hindi umano akala ng biktima na masyado matalas ang talim ng chainsaw na naging sanhi ng mabilis na pagtumba ng puno ng nyog kung saan nasapol ang katawan ng biktima. Sinubukan pa i-revive ng mga doktor ang biktima sa ospital, subalit dead on arrival to sa nasabing pagamutan. Arman Cambio mula Calabarzon, nagulat pa si Pina may todo DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Tala mga nakatagong armas ng mga rebelde na diskubre ng Philippine Army sa Labo, Camarines Norte. Mula sa Bicolandia, Melvin Machado. Panibagong dagok na naman sa mga rebelding grupo na kumikilos sa Bicol matapos na ituro ng dati nilang kasamahan ang lugar na pinagtataguan ng kanila mga armas. Kahapon natukoy ng 16th Infantry Division Philippine Army at 2nd Jungle Fighter Division Philippine Army ang barangay Submakin, Labo, Camarines Norte kung saan nakatago ang naturang mga armas. Ito ay kinabibilangan ng 4 na M16 A1 rifle, isang Thompson caliber 45 submachine gun, 6 na steel magazine para sa M14 rifle, mga bala para sa iba't ibang kalibre ng baril, 2 improvised explosive device, 1 dang blasting cap at 2 rolyo ng detonating cord. Ang naturang mga armas ay pag-aari umano ng Kumiting Larangang Guerrilla 1, Sub-Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee. Pinuri naman ni Lieutenant Colonel Warren Daroy, Commanding Officer ng 16th Infantry Battalion, ang tapang ng dating rebelde na nagbulgar ng lugar kung saan itinago ang naturang mga armas. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Balikan po natin ang kamera. Tanggap tayo ng report. Resolusyong layuning na naglalayong iurong ang pagsasara ng sesyon ng Kongreso pinagtibay sa Kamara. Nagbabalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Pinagtibay ng Kamara ang House Resolution number 320 na layong hilingin sa Senado na iurong ang pagsasara ng sesyon ng Kongreso. Nakapaloob sa resolusyong ilagdahan ni House Speaker Faustino D. III na humihiling ng pagsang-ayon sa Senado na palawigin pa ang plenary session hanggang sa October 13 upang pagtibay ang 2026 General Appropriations Bill o yung GAB. Matatandaang sa inamyandahang legislative calendar sa October 10 sa October 10 sana ay magtatapos na ang sesyon ng Kongreso, pero dahil kukulangin ang oras at araw, hindi ito kakayaning matapos sa nakatakdang araw. Una na ngang inanunsyo ni Speaker D na maaari pang i-extend ng isa pang linggo ng Kamara para matiyak na ang ipapasang panukalang budget ay transparent ng may pananagutan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez Tulat, sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Babang balita, kilalang medical company sa India interesadong magtayo ng transplant building sa Pampanga Provincial Hospital. Alamin naman po natin ang detalyeng hatid mula Central Luzon ni Johnny Gole. Dahil sa isang kilalang Indian medical company, itong planong magbukas na kanilang transplant facility dito sa Pampanga Provincial Hospital sa loob ng Clark Precursona. Ito ang kinumpirma nitong si Dr. David K. Tila, ang may-ari nitong Senate International Pharmaceutical at Senate International Realty. Matapos makipagpulong ito dito sa mga opisyal ng Clark Development Corporation o CDC at Pampanga Provincial Health Office. Ayon dito
dito kay Dr. Pila ay nais nitong dalhin dito sa Pilipinas ang husay at dekalidad na medical services ng kanilang bansa sa pamamagitan nga nitong pagbubukas ng transplant facility sa Pampanga Provincial Hospital sa lalong madaling panahon. Bukod niya sa world class ang pasilidad ay mura ito at abot kaya ang presyo ng mga mamayan. Ang planong pasilidad ay makikinabang dito yung mga taga Pampanga at kalapit na mga lugar mula sa Central at Northern Luzon. Ito niya ay dahil sa pawang mga nasa galing sa abroad o mga galing sa abroad itong mga kasangkapan na kanilang ilalagay dito sa nasabing transplant facility na kung minsan na nila ay maaari pa itong libre kapag maging maayos ang kanilang kasunduan ng Pampanga Provincial Government. So yan ang update. Mula dito sa Clark Freeport Zone. Ito si Johnny Gules, Central Luzon Patrol. Nagulat sa impila may todo lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Madalay binida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking developers sa nangunguna pagdating sa usapin ng sustainability. Bilang isang organisasyon na nagtatayo at nagbubuo ng malalaking urban projects sa buong Pilipinas, gaya ng Eastwood City, McKinley Hill, Uptown Bonifacio at Newport City, malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa ng Mega World nitong nakaraan ay ang pakikipagtulungan kasama ang Philippine Army para sa pag-ALAP program. Layunin nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para tuloy-tuloy na umunlad ang mga komunidad. Balitang Bayan! Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala. Oras! 4 na minuto na lamang po bago sumapit ang hirap ng alauna. Tayo po ay nasa huling bahagi na po ng Balitang Bayan at sinusubukan po natin makakuha po ang panig po ng lalawigan po ng Cebu para makakuha ng karagdagan pa pong mga detalye hinggil nga po sa epekto ng malakas po na lindol. Alright, nasa kabilang linya po natin si Cebu Vice Governor Glenn Soco. Magandang maayong hapon, Vice Gov. Welcome po sa DWIC Leo Channel 23 mula po dito sa Manila. Drew Nasino po, Vice Gov. Maayong hapon diya. Magandang hapon sa mga listeners. Opo, salamat po sa inyong pong pagpapaunlak, Vice Gov. Kasama ho ba kayo kanina sa pag-iikot po, pag-i-inspect po ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ho. Dito lang kami nag-aantay sa kanya sa parang yung meeting center. Nakipagpulong siya sa mga mayors saka ibang mga officials. Kahapon dumating yung secretary dito sa Cebu. Umikot na din ho kami to inspect the area. Opo. So, Vice Gov, masasabi ho natin na ang talagang hard hit po itong Bogo City. Actually yes, matatawag natin na hard hit dahil siya yung pinakamaraming casualties, pinakamarami ring mga nasirang gusali. But sa kabuuan, yung pretty much the entire north saka yung eastern part hanggang sa mid part ng island, kung titingnan mo yung island. So yung eastern part saka all the way to the north, which should include yung mga isla. All right. Opo, Vice Gov, doon po ba sa mga yung mga building ho ba tapos na po bang i-assess i-assess po yung mga building po mga pinsala, mga kalsada, mga tulay, tapos na ho ba tayo doon? Well, ongoing yung assessment ngayon. Yung DPWH Secretary Vince has committed na ipapatingnan niya, ongoing yung assessment. Unahin yung mga hospitals, yung mga government buildings, like yung mga munisipyo, mga city hall. And mahirap ho kasi pag simula na ng ayusin kasi may mga tremor shocks pa eh. Opo. So may siguro partial, may mga partial na gawin. But yung long-term na repair ho nito might have to take some time. But ang importante sa ngayon, as what the
Secretary has mentioned, na magamit na yung mga facilities, no, like yung hospitals most especially, and then ma-power up na rin. Kasi isa sa problema rin dito talaga is yung electricity. Wala akong electricity, wala akong tubig. So there are areas na wala talagang tubig. So, kailangan ho ng yung Northern Cebu ng malinis na inuming tubig sa ngayon. Ano po? Yes, so sa ibang parte, nagpadala na ng desalination na equipment yung Department of National Defense. And meron namang report rin kung kailan talaga maayos. But pinaka-importante here and for some areas is really the power. Power. All right. Vice Gov, kumusta naman po yung inyo pong personal assessment sa pag-iikot po ninyo personal doon po sa mga apektado po nating mga kababayan po diyan sa may bahagi po? Tama ho ba? San Remigio, sa Bugo po? Yes, sir. Kamusta po? Well, sa kabuuan, may 70 casualties tayo eh. Mataas na rin yan. That's the highest ever in the history sa Cebu sa earthquakes. No, we had one earthquake in 2013 and prior to that may mga smaller earthquakes. Ito yung pinakamataas. And as far as even nga yung i-compare mo sa mga bagyo, in the count of casualties, ito rin yun yung medyo mataas. Sa kabuuan, maraming mga displaced households, no? Nawala ng bahay, nagiba ng bahay, or hindi sila makapagbalik doon sa tahanan nila. So that's estimated to be around 60,000. No? Marami-rami po yun. Opo. Vice, paki-confirm nga po ito. Meron pa ho bang mga natrap doon po sa mga gumuho pong mga building or mga bahay? Wala na. Tapos na ho yung search and rescue. The last incident na recover na dalawang bodies, so isang lalaki at isang bata was last night. Last night? Okay. So, nagki-clearing na lang ho tayo, clearing operations, ganun ho ba? Or nag-ship na ho ba tayo sa clearing? Gov? Vice Gov? Marty, Buyog Tani. Well, sa ngayon ho, yung kailangan ho is the food, no? So, sustainability. After that, then, yung rehabilitation, as I've said, yung mga major infrastructure like yung bridges, yung mga daan, and yung mga government buildings, hospitals most especially. And then, yung long term nito would be really yung to get back yung buhay nila na dati or even better, no? So, that will have to take a whole of government approach na gagawin yan. All right. Vice, sasagutin ho ba lahat po ng provincial government yung ito po, of course, ito pong mga burial assistance, yung gastos po sa pagpapagamot po nito pong mga nasaktan, Vice? Ito, medyo collaboration na eh. May role yung local government units even down to the barangay level. All right. Then yung provincial government and then yung national government rin as manifested doon sa pagbisita ng presidente, kasama niya yung mga importanteng secretaries of government, nag-commit sila ng mga malalaking assistance, which to me is with help ho sa pag-recover ng lalawigan ng Cebu. Opo, speaking of assistance, Vice, last few questions na lamang po. Ano po, yung mga gusto naman po magpaabot po ng tulong sa mga kababayan po natin dyan sa Cebu, paano po sila makakatulong po sa inyo sa papaanong paraan at sino po ano po ang pwede pong tawagan, kontakin para po makapagpadala po ng tulong? Well, they can contact ko yung provincial government. Meron naman mga hotlines, just check yung mga tawag doon, yung sa net, yung Facebook page, yung ganyan. Kami rin sa office namin will facilitate yung Office of the Vice Governor ho. And then, yung sa ngayon, importante is tubig because some areas walang tubig. Yung mga emergency responders, hindi na rin ho kailangan for now kasi wala na nga yung search and rescue. Medical personnel, hindi na rin kasi yung DOH has already deployed the much needed personnel since nang nangyari to saka kahapon. So, kailangan lang as for now is really yung tulong in terms of tubig and maybe some food supplies. Gamot. But
gamot. Yeah. Alright. Opo, Vice Gov, marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak at magandang maayong hapon po at amping Vice Gov dyan po sa Salamat Cebu. Salamat kayo. Yes, po. Maraming salamat po. Amping jud si Vice Governor Glenn Soco po ng Cebu. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Pinantaan ni U.S. President Donald Trump ang mga federal workers na sumusuporta sa mga Democrats habang nakararanas ng government shutdown ang Amerika. Ito'y kasunod na rin ng hindi pagkakasundo ng mga Democrat at Republican sa spending bill, mga Republican legislator sa spending bill kung saan hinarang ng mga Democrats ang isinusulong ng Pangulo na Affordable Care Act na sinasabi magdudulot ng kawalan ng health care ng mga Amerikano. Ayon kay Trump, ang mga Democrat senators ang siyang nasa likod ng shutdown kaya't mahalagang magsagawa ng malawakang palasahan at pagtanggal sa mga manggagawa. Samantala, pinagtanggol naman ni White House Press Secretary Caroline Leavitt ang pahayag ni Trump at nilinaw na mayroon itong kapangyarihan para magbawas ng mga federal workforce kung saan at dahil makatitipid ang kanilang pamahalaan. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Bago pong team sa PBA, opisyal na pong pumasok sa bagong koponan ng Titan Ultra Giant Riser sa ilalim ng Pure Blends Company. Matapos maisapinal ang pagbili nito sa prangkisa ng Northport Batang Pier na nagkataon naman sa pagbubukas ng PBA Season 50. Ilang buwan ang nasa proseso ng franchise sale ang Northport at Pure Blends bago aprobahan ng PBA Board ang prangkisa sa annual planning session bago ang opening ng torneo sa Oktubre 5. Bagaman bagito, handa na ang Titan Ultra na makipagsabayan sa mga higanteng koponan ng PBA sa pangunguna ni dating Terra Firma head coach na si John Del Cardel. Sama sina Raymond Yonko, Raymond Valenzuela, Maverick Chua at Lester Alvarez. Balitang Bayan. At yan po tayo, pansamantala po nagpapaalam ngayong araw po na ito ng Oktubre 2, ngayong pong Huwebes. Ang alam po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw, Channel 23. Ito po inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12, bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa